For this month, nakikita ba sa screen yung ano? Ayan. For this month, March, ito na po yung ating magiging last message about the Book of Numbers. Ayan. But of course, hindi pa po tayo tapos sa Book of Numbers. Numbers 25 po yung topic natin this Sunday. Next Sunday, we'll have a Palm Sunday service po. Yun po yung 4th Sunday. And last Sunday, which is March 31, magkakaroon po tayo ng Resurrection Sunday service. And ang speaker po natin doon ay si Sister Marnie. Pwede pa parang si Lord sa buhay ng mga speakers natin. For sure, kailangan magbabad sa presensya at sa salita ng Diyos para magamit sila ng ating Panginoon sa ating 7 Last Word service at sa ating Resurrection Sunday service. Amen. Ayan. So, mga kapatid, nabasa na po ba natin ang Numbers chapter 25? Amen. Ang mga nakabasa na po ng Numbers 25, pwede pong pakitaas ang inyong mga paa. Ang inyong mga kamay sa mga nagbasa na po. Amen. Praise God. Ayan. So today is March 17. Tama ba? Amen. March 17, 2024. Ayan. At ang topic po natin this Sunday is about the story of, ano po yung basa niyo dyan? Phinehas. Ang Tagalog version po ng pangalan niya is Phinehas or letter F, I, N, E, H, S. So, Phinehas. Pero, sa mga napapanood ko pong preacher, ayan, ang pronunciation po nila ng pangalan ni Phinehas ay Phineas. Ayan, Phineas po ang pag-pronounce nila sa pangalan ni Phineas. Ayan. Question. Ready na po ba tayo makinig? Amen. Praise God. So, I hope settle down na po tayo lahat so that tuloy-tuloy na po tayo sa ating mensahe ngayong linggo. And again, I would like you to take down notes as many as you can. Dahil sigurado po ako na majority po sa atin ay first time po na may encounter ang kwentong ito. Amen. Question. Sino po ang nakakakilala na kay Phineas or kay Phinehas? Sino po dito ang na-encounter na ang story niya or napakinggan niyo na ang preaching ng ibang pastors about the life of Phinehas or Phineas? Meron po ba? Amen. May meron na po si Auntie B. Kasi nabasa niyo na po Numbers 25. So, may idea na po tayo sa kwento. And disclaimer lang po, medyo madugo ang kwentong ito. Amen. Kung nabasa niyo na puro dugo, saksakan ang mangyayari po dito. Kaya sabi ko, nabasa na yata ni Princess yung story. Kasi ang first song natin is Nothing But the Blood of Jesus. Kaya di ba yun ang first song natin? At habang kinakanta natin yun, sabi ko, oh nga no, yung kwento ngayong linggo ay napakamadugo. Kaya connected yung ating first song. Amen. So let's all stand at ating pong sabay-sabay na basahin ang ating scripture reading. Numbers chapter 25 verses 10 to 3. Ayan, let's start with verse 10. 1, 2, 3, go. Sinabi ni Yahweh kay Moses, dahil sa ginawa ni Phinehas, pinahalagahan niya ang aking karangalan, kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Sabihin mo sa kanyang ako'y gumagawa ng isa ng sunduan sa kanya. Ipinangako kong hindi ko siya pababayaan kailanman. Mananatili ang walang katapusang pagkapali sa kanya at sa kanyang angkan, sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagtubos sa kasalanan ng sambayan ng Israel. Amen. Tayo po ay sumandaling manalangin. Yes, O Heavenly Father, samahan mo kami muli sa aming pag-aaral ng
kwento patungkol po sa kwento ng buhay ni Pinehas, Panginoon. Lord, nawa po ay marami po kami matutunan sa story na to, Father God. At ganoon din po, Panginoon, we pray na i-anoint mo po kami at puspusan mo po kami ng iyong banal na presensya. Ito po aming panalangin sa matangis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God, pwede na po tayo maupo. Sa ating mga Sunday School kids, pwede po paki-assist po yung ating mga Sunday School children. At para hindi po tayo masyadong marinig sa live, kasi sabi po dito maingay daw po yung background ng mga bata sa taas. Amen. So, we're so very sorry po. Ayan, I hope tumahimik na po yung mga nasa taas. Amen. Ayan. So, this were our topics sa Book of Numbers. Amen. Previously, natapos po natin ang kwento ng buhay ni Balaam and the donkey sa Numbers chapter 22, 23, and 24. Amen. And tayo po ay nasa Numbers chapter 25 na. At ito na po ang ika-27 na linggo na ating pinag-aaralan ng Book of Numbers. Amen. And we still have 3 more Sundays bago po natin matapos ang Book of Numbers. Ayan, dahil may mga ibang chapter po na hindi na po natin i-exhort dahil naulit na po yun sa mga iba pa pong katuruan natin or pag-aaral sa Book of Leviticus and Exodus and Numbers as well. So, yeah, I believe we still have more 3 episodes kasi yung nagawa ko pong outline for the Book of Numbers ay hanggang episode 30. Ayan. Then, after Book of Numbers, magkakaroon lang po tayo ng, I believe, 2 Sunday to talk about the Book of Deuteronomy. Okay? So, disclaimer lang po, hindi na po natin gagawin sa Deuteronomy yung numbers 1 to hanggang 34. Amen? Kasi po, sa Book of Deuteronomy, wala na pong kwento na mangyayari. Amen? Sa Book of Deuteronomy, uulitin lang ni Moses sa bagong generation yung kanyang mga itinuro na sa naunang generasyon na lumabas ng Egypt pero hindi makakapunta sa Canaan or Promised Land. Amen. Kasi nabasa ko lang po yung buong Book of Deuteronomy at inisa-isa ko po talaga yung mga verses at nakita ko po na lahat ng halos ay napag-aralan na po natin. Amen. Kasi po ang Book of Numbers, ang kwento sa Book of Numbers, magtatapos po siya sa kung saan ay patawid na ang mga Israelita sa Jordan River. So, ang Book of Numbers, magtatapos po siya sa ika-40th na taon ng wilderness or wilderness journey or yung paglalakbay ng mga Israelita ng paikot-ikot sa ilang or sa wilderness. Then sa Joshua chapter 1, doon na po sila tatawid ng Jordan River. Amen. So para hindi po tayo ma-disconnect, ay hindi na po natin nahabaan yung sa Deuteronomy dahil kaya nga sabi ko, uulitin lang na naman din po doon yung mga laws na pinag-aralan natin sa Leviticus. Amen. And then, I hope na mabasa niyo na po yung Book of Numbers, Deuteronomy, para at least kayo din po mismo bago tayo mag-aral ng Book of Joshua ay personally na pag-aralan niyo rin po yung Deuteronomy. Amen po. Amen po. Kasi iniisip ko, pag-aaralin natin yung Deuteronomy, tapos ganoon na naman, na puro laws, baka antokin mo tangin dito sa church. Kasi po alam ko nakaka-excite kapag kwento po yung ating exhort. Amen. Kasi po may birthday. Meron po ba? Yan. So, ito po ang ating mga kwento after the story. Ito ang ating mga tanong after the story. Ano ang natutunan mo sa kwento? At nasaan si Jesus sa kwento ito? Amen. So, pakilabas na po inyong mga notebook, ang inyong mga ballpen, para makapagsulat po tayo ng ating
wisdom or natutunan sa kwentong ito. Amen. Ayan. So, pakisalong mo nga yung katabi mo, handa ka na bang makinig kapatid? Or handa ka na bang matulog? Amen. Amen. Ayan. Kapag nagdalaksi kayo ng unan, di ba? Tapos, or na popcorn, gano'n ang mga chichiri. Para mas, hindi kayo makatulog dyan. Ayan. So again, sabi ko sa inyo, I'm sure majority po sa atin ay hindi pa po kilala si Phineas or si Phinehas. But praise God because the Lord will tell us the story of this man. Amen. So sino po, unang tanong, sino po si Phinehas? Kanino po siyang anak? Anak po siya ni Eleazar. Amen. Sino po si Eleazar? Anak po ni Aaron. Ayan. So, di ba? Wait lang. Sino yung nag-react dyan? Nalilito ako. Okay, so si Aaron, amen, ang naging first high priest or pinakapuno pa rin ng Israelita. Amen? So, patay na po si Aaron. Amen? Hindi po yung Aaron. Yung Aaron po sa kwento ay patay na po siya. Amen? Na tapos na po tayo sa story niya. Kaya sino na po ang pinakapunong pari nila? Si Eleazar. Amen. So sa mga kwento na pag-aaralan natin, si Eleazar na po ang high priest nila. Amen. Si Eleazar, anak niya po si Phineas or si Phinehas. So paano-ano ni Aaron si Phineas? Apo niya. Amen. Wow. Nakikinig pa po tayo pala. Let's start. Verse 1. Samantalang nakahimpil sa Sitim ang Israel, ang mga kalalakihan nila'y nakipagtalik sa mga babaeng Moabita na naroon. I'm sorry with the word, pero yung po nakalagay dito, nakipagtalik o nakipag-seeking. Amen. So sa kwentong ito, ang mga Israelita ay nasa portion or party pa ng Moab. Amen. Kasi di ba naalala niyo po yung kwento last Sunday, saan po nagkampo ang mga Israelita? Sa Moab. Kung saan sila ay gustong sumpain ni Haring Balak through, sino po yung propeta na gusto niyang gamitin? Si Balaam or Balaam. Amen. Para i-curse ang mga Israelites. Amen. Ang wilderness journey po ng mga Israelites ay magtatapos po kasi sa Moab. Okay? Magtatapos po ang paglalakbay ng mga Israelita sa Moab, tapos pupunta na po sila sa Canaan, tatawid po sila ng Jordan River. So yung mga last story po natin na mapapag-aralan ay nasa Moab area na po sila. Ayan. So ano daw po ang nangyari habang nasa Moab ang mga Israelites? Nakipagsiping sa kanila ang mga babaeng Moabitang naroon. Okay? Amen. Ayan. Sino na po dito ang nakabasa ng Numbers chapter 31? Ayan. Kasi mapapag-aralan po natin yung chapters number 31 at sasabihin ko na po sa inyo yung background ng story. Ayan. Ito pong nakikipagsiping ng mga Moabita sa mga Israelita, ang ginawa po nilang tactic. Amen. Ano yung tactic? Ano ba yung Tagalog ng tactic? Scheme sa English or strategy para salakayin or invade or sakupin ang mga Israelites. So, ginamit po nila ang seduction sa pamamagitan ng mga babae nila para akitin ang mga Israelita. Amen? Bakit po? Bakit po kaya? Dahil hindi sila masumpa or ma-curse ni Balaam, yung prophet. Amen? Hindi sila maisumpa or ma-curse ni Balak, yung hari ng mga Moabita. Kaya ang napag-isipan nilang strategy, kung nabasa niyo na po yung 31, ay ito po, iseduce ang mga Israelites para i-worship din ng mga Israelites ang Diyos-Diyosan ng mga Moab. Okay, so question, sino ang Diyos ng mga Moabita?
Baal. Amen. Palapakan natin yung mga nakakapagbasa, papatuloy lang pagbabasa. Ang worship po nila na gods, ang mga Moabites ay ang Baal. Kaya yung mga bundok dyan, ang pangalan niya, Baal Pure, Bawal, basta yung Baal na nabanggit natin noong last Sunday. Kasi di ba, ang umpisa ng kwento last Sunday, umakyat sila sa bundok na Baal Pure, I believe yung title niya, na kung saan kitang-kita nila Balak at ni Balaam yung mga Israelites na naghahang sa baba. So nasa tuktok sila. Ang pangalan ng bundok na may Baal. Tapos mamaya may mapapanggit na naman na mountain na may word na Baal din po yung pangalan niya. Question. Sa tingin ninyo, kanino po galing yung idea na ito na isidus o rakitin ng mga babaeng Moabita ang Israelites? Kanino po galing? Sinabi po rin sa Bible, galing po kay Balaam. O kay galing po kay Propeta Balaam. Kasi nga diba, hindi niya masumpa ang mga Israelita. Kaya yung idea na isidus na lang sila, akitin sila through yung mga kababaihan na Moab ay suggestion ni Balaam. Amen. Kung nabasa niyo na po yung Numbers 31. Ayan. Second verse. Inanyayahan sila ng mga ito sa pagkahandog nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Nakita niyo po ngayon yung kwento? At naipo-connect po ba natin ito sa message natin last Sunday? Amen. Again, question, ano po ang nangyayari noong last Sunday story natin? Habang ang mga Moabita, ang mga Israelita, ay nagkakampo sa baba ng Moab. Ano pong nangyayari sa bundok o sa taas? Amen. Habang sinusumpa sila or pinag-curse sila, sila po ay pinoprotektahan ng Diyos from the curse. Amen. They were being protected against or from the curses na binibigay sa kanila ni Balak at ni Balaam. Amen. Pero dito makikita natin later na magkakaroon po ng salot or magkakaroon po ng sumpa sa kanila dahil sa kanilang pakikiapi, okay? Or dahil sa pagsambahin nila kay Baal or sa Diyos na sinasamba ng mga Moabita. Amen. In other words, they fell into temptation. Amen? Kaya makakirse sila mamaya. Nakita niyo po yung connection na oo nga, pinoprotektahan sila ng Diyos, amen, against curses, pero sila mismo ang lumapit doon sa kasalanan. Amen. Kasi po yung seduction na gagawin ng mga Moabites sa mga Israelites is like sin temptation. Amen? And nasa atin yun kung magsasubmit tayo sa kasalanan na yun or iiwas tayo. Amen? Nagkakaintindihan pa po ba tayo? Kasi nakikita may mga mukha ninyo. Parang nakakunot na yung mga ano mo. Kilay nyo, ayan. Praise God. Okay. Amen. Proceed po tayo. Second verse pa rin po ito. Ang mga Israelita ay nakikain sa mga atang na iyon at sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan doon. So, tanong, sa pag-influensya ng mga Moabites sa mga Israelites na sumamba sa Diyos nila si Baal, sumamba rin po ba ang mga Israelita? Yes or no? Yes. Amen. At yun po ang isa sa mabigat na naging kasalanan ng mga Israelita dito. Yung mag-alay sila ng mga handog at mag-worship sila sa ibang Diyos maliban kay Yahweh. Amen. So that's one of the greatest sin na kanilang nakumit po dito. Amen. Question. Ano po ang ibig sabihin ng sin?
Ano pong ibig sabihin ng sin? Amen. Kasalanan, alam po. Kasalanan sa Tagalog. Amen. However, sinerch ko po siya sa Google at ang definition po ng sin ay ito. Ang sin daw is an immoral act considered to be a transgression against the divine law. Okay, tatagalog ko po siya. Ang kasalanan daw po ay isang immoral na gawain na kung saan ay nilalabag mo, transgression, nilalabag mo ang divine law, ibig sabihin ang kautusan ng Diyos. Okay? Kaya divine law, kasi ibig sabihin ang law na ito ay ang Diyos ang nag-utos, ang Diyos ang nagbigay. Amen. Kaya tawag doon, divine law. As compared sa mga law na ginagawa ng mga tao, na hindi naman lahat ay against sa batas ng Diyos. Amen. Kagaya ng pagtawid sa pedestrian, or against, o na dapat tumawid ka sa pedestrian, ang rule na yun, ang law na yun ay gawa ng tao. Amen. But alam natin yung bawal pumatay, bawal makiapid, thou shalt not covet thy neighbor's wife, ganon, or house, ay galing po sa Diyos. Amen. At ang number one na law o divine law na ibinigay sa kanila ay ano po? Thou shalt not have any other God. Amen? Before me, kaya nga yung apat na naunang sa 10 commandments patungkol sa Diyos. Amen? Lalong-lalo na number one dito, huwag tayong magkakaroon ng Diyos maliban sa Diyos po natin si Yahweh. Amen? Grabe no? Do you think malinaw po yun sa mga Israelites na dapat wala silang sasambahing Diyos? Do you think sinabi yun sa kanila directly ng Diyos? Do you think mayroong specific na instruction na wala kayong sasambahing maliban sa atin? Yes or no? Yes. Pero kaya bakit dito sa kwentong ito, hindi pa rin nila yun nasunod? At sumamba pa rin sila kay Baal. Amen. Amen. Probably because these are the new generation. Amen. Probably kasi dahil ito na ang mga bagong henerasyon na hindi nila nakita yung nangyari sa Egypt. Amen. Kasi diba sa Egypt, ipinakita ni Yahweh sa mga Israelita at Egyptian na siya ang totoong Diyos, na mas makapangyarihan siya sa mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. Kaya nga may 10 salot na na-encounter sa Egypt, ang mga Egyptian at Israelites. At yung 10 salot na yun ay sumisimbolo sa 10 mga Diyos-Diyosan din ng mga Ehipto. Amen. Question, kung ikaw yung nandoon sa Egypt during sa 10 salot na yun, maniniwala ka kaya na talagang si Yahweh ang tunay na Diyos? Yes or no? Amen. Kaya matatakot ka na talagang sumamba sa ibang Diyos kasi nakita mo kung gaano ka-powerful yung Diyos ng mga Israelita, si Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Amen? So again, sa kwentong ito, makikita po natin muli ang pag-fall into sin or temptation ng mga Israelites. Amen. Ngayon, nakikita niyo na po na marami pa rin pong mga tao ang hindi basta-basta naniniwala sa Diyos. Dahil for them to see is to believe. Amen? Kaya nga sa panahon ngayon, marami ang nagiging atheist. Alam niyo po yung atheist. Ang atheist, wala po siyang kinikilalang Diyos kahit na sino. Hindi niya po kinikilala si Baal, hindi niya po kinikilala si Balaam, or of course Jesus, or si God, or kahit na anong Diyos, they do not believe in any of it. Amen. That's why it's a challenge for us na mga anak ng Diyos na ipakilala sa kanila ang tunay na Diyos, kagaya ng ginagawa ng Israelita na ipinapakita sa buong mundo na ang Diyos nila ang tunay na Diyos. Amen. Kaya nga diba, sa bawat lugar na kanilang pupuntahan, nanginginig at natatakot na ang mga bawat kingdom. Amen. Dahil nakita niya mga ibang kingdom, ibang bansa,
na ang lahat na kanilang dinadaanan ay natatalo nila. Kaya in a way, parang naniniwala na tuloy yung ibang bansa na baka nga yung Diyos nila ang totoong Diyos. Kasi mas makapangyarihan yun. Dahil natatalo yung Diyos nila. Parang si Baal po na Diyos ng mga Moabita. Amen. Okay, ituloy po natin ang kwento, verse 3. Sumali sa pagsamba kay Baal Peor, ayan si Baal po ang kanilang Diyos-Diyosan, ang mga Israelita, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. So napakalinaw po yung sin nila dito, no? Yung worship ng ibang Diyos maliban kay Yahweh. Dahil alam natin na ang Diyos is a jealous God. Amen? Ang Diyos po natin ay ano ba yung Tagalog doon? Nagbubuhuin para sa mga hindi ko lang maalala yung Tagalog. Ati, ano po? Manibugbuin. Ayan, di ba? May Tagalog po tayo. yung silosong Diyos. Ayaw niya na may iba tayong sinasamba maliban po sa Kanya. Ayan. Verse 4. Sinabi niya kay Moses, kasi buhay pa po si Moses dito. Hindi pa po si Joshua ang leader nila. Mamaya si Joshua na, puro si Joshua na pag nasa book of Joshua na tayo. Amen. So si Moses, sabi ni God kay Moses, tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko sa Israel. Amen? Nakikita niyo po dito na yung word na accountability. Amen? Yung accountability na tayong mga leaders, family leaders, elders, team leaders are accountable sa mga kasalanan ng mga dinidisciple natin. Amen? Amen. Kaya tayo, ang lakas ng amen natin. Kaya natin masabi, sabi lagi narinig ko kay Pastor Noel na yung, lalo sa mga nag-share ng word, we will be held double accountable sa mga tinuturuan natin. Tayo yung unang, mapaparusahan or madidisiplina. Ayun, I would like to use the word madidisiplina bago po yung mga tinuturuan natin. Grabe, no? So, pasok na pasok ng wisdom dito ang accountability. Kaya ang pinatay ay yung mga leader. Amen! Bakit? Kasi kung ang mga leader na ito ay zealous of worshiping God or masigasi na sambahin si Yahweh, hindi dapat nila i-allow na yung mga members nila or yung group nila ay sasamba sa ibang Diyos maliban sa Diyos na worship nila mga leaders. Amen! Amen! Grabe, no? Kaya nakita ko din po dito, tama, yung authority din po ng mga leaders, they can, or pwede nilang influensyahan yung mga members nila na mali ito, na huwag natin gawin. Dahil kasalanan ito, malinaw na sinabi ni Yahweh na siya lamang ang tunay na Diyos na ating sasambahin. Kaya huwag natin itong gagawin na makisipin or maseduce ng mga babaeng Moabita at sambahin din natin ang Diyos nila or maghandog tayo sa kanila. Pero, hindi po nila iyon nagawa. Amen. Verse 5. Iniutos ni Moses sa mga hukom ng Israel, patayin ninyo ang lahat ng kasamahan ninyo sumamba kay Baal Peor. Puro patay. Kaya nasabi ko sa inyo, matugo talaga itong kwentong ito, nothing but the blood of Jesus. Ayan, so papatayin daw lahat ng mga nag-worship kay Baal Peor. Because hindi naman po lahat sila ay sumamba sa kanya. Ayan. So, ano po ang punishment ng kasalanan sa kwentong ito? Death. Amen. Kamatayan. So, kamatayan po ang naging kaparusahan sa kasalanan nila. Amen. And again, what is sin? Ano po ang kasalanan? It's a immoral act or transgression of a divine law.
Ibig sabihin ng transgression, paglabag sa divine law or sa kautusan ng Diyos. Amen. So, ang kasalanan po ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Ayan. Verse 6. Samantalang si Moses at ang buong bayan ay nananangis sa harap ng todang tipanan na iiyakan sila. Amen. Nananangis like nag-mourn. Dahil nga namamatay po yung mga nag-worship kay Baal at pinapatay po sila. Amen. Samantala si Moses at ang buong bayan ay nananangis sa harap ng todang tipanan, dumating ang isang Israelita. Amen. May kasama itong Midianita. Ayan. So Midianita also worship Baal. Amen. So ang mga Midianites po ay nagsasamba din po sa mga Diyos-Diyosan. Kagaya ng mga Moabita. Question, saan po nang galing ang mga Midianita? Gusto ko lang pong tanungin ngayon kasi may encounter po natin ang mga Midianites sa mga kwento, and in fact, na-encounter na rin natin sila before. Saan po galing ang mga Midianites? Amen. Ang Midianites or si Midian ay anak po ni Abraham kay Keturah. Okay? Kasi diba, si Abraham, sino yung una niyang asawa? Si Sarah. Tapos namatay si Sarah. Ang anak lang nila ay si Isaac. At doon magagaling si Jacob, amen? Or si Israel, ating 12 tribes. After mamatay ni Sarah, nag-asawa po muli si Abraham. At ang asawa niya po ay si Keturah. And I believe nagkaroon po siya ng kung hindi 5-6 na anak. At isa sa mga anak niya po ay si Midian, na pagmumulan po ng mga Midianita. Nasasamba din po sa mga Diyos-Diyosan, kagaya ng mga Midian, ng mga Moabita at Ammonita, na mga manggagaling naman sa lahi ni Lot. Okay? Kagaya din po sila ng mga Canaanites na nag-worship din po sa Diyos-Diyosan. So may dumating daw po na isang Midianite at hayagang pinasok sa kanyang tolda. So makita ito ni Phinehas na anak ni Eleazar. So dito na natin makikita na anak ni High Priest Eleazar si Phinehas. Okay? Or ako siya ni Aaron. Nang makita ito ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siya at kumuha ng siba. Ayan, bakit po? Kasi meron na naman nga po isang tao na hindi nila kalahi or kalaban nila ang pumasok sa kanilang kampo. Amen. Sinundan niya sa tolda ang Israelitang may kasamang Midianita at tinuhog silang dalawa ng sibat. Sinaksak po. Amen. Sinaksak niya yung another Midianite and Israelite na i-influence noong Midianite. Amen. Bakit? Kasi po, kung masiseduce na naman itong isang Israelitang ito, possible na madadagdagan na naman yung mga mai-influensyahan na sasamba kay Baal. Amen? Kasi ang ginagawa nga pong strategy or tactic ng mga Moabites and Midianites na mga babae ay siniseduce nila yung mga lalaking Israelites. Bakit? Dahil ang mga lalaki ang leader ng family. Amen? So kapag ang lalaki po ay pumayag na sumamba, malamang pati yung mga anak niya, apo niya, tuturuan niya or sasamba na rin kay Baal. Amen? So again, this is another sin temptation na nakita ni Phinehas. Kaya bago pa may mangyari sa kanilang dalawa, inunahan niya na. Pinatay niya na silang dalawa. Tinuhog niya sila ng sibat. Dahil dito, tumigil ang salot. Okay, at ang salot na ito ay yung pagkamatay ng mga Israelites dahil sa pag-worship nila sa Diyos-Diyosan. At nakita rin natin yun sa Egypt na maraming salot or laging salot ang naging punishment or parusa sa pagsamba or pag-worship ng mga Egyptian and Israelites sa mga Diyos-Diyosan. Amen? So because of this act, sa pagiging masigasig ni
Phinehas or Phineas na patayin yung another Midianita at yung isang Israelita. Amen? Tumigil po yung salot sa mga Israelites. Gayunman, 24,000 na ang namatay sa salot na iyon. So ilan na po ang namatay bago pa po gawin ni Phineas na patayin ang Israelitang ito at yung kanyang seducer na Midianite? How many people were killed? 24,000 people na ang namatay sa kanila dahil sa trahedyang ito. Ayan. So the zeal of Phineas. Amen. Ang ibig sabihin po ng word na zeal or zealous ay masigasig sa Tagalog. Masigasig or eager or enthusiastic na turuan ang mga tao na sumunod sa utos ng Diyos or sa divine law. Amen. Because alam niya kung ano yung divine law, kaya gusto niya na masunod or yun ang gawin ng mga kalahi ng Israelita. Kaya sinabi ni Yahweh kay Moses, ito po ang ating scripture reading. Dahil sa ginawa ni Phinehas, pinahalagahan niya ang aking karangalan. Kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Ulitin ko po, dahil sa ginawa ni Phinehas, pinahalagahan niya ang aking karangalan. Kaya hindi ko na nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. In other words, because of one man's obedience, all others were saved. Amen? Dahil sa pagsunod ng isang tao, ang lahat tuloy ng ibang tao na dapat mamatay ay naligtas din po. Amen? Kaya ngayon pa lang parang makikita na natin si Jesus kay Phinehas or Phineas. Ayan. Sabihin mo sa kanya, kay Phinehas, ako'y gagawa or gumagawa ng isang kasunduan sa kanya, parang new covenant na ginawa ni God kay Jesus, di ba? Na kung sino man ang maniniwala tatanggap kay Jesus ay maliligtas sa kanilang kasalanan. Ganun din po yung senaryo dito. Sabihin mo sa kanya, ako'y gumagawa ng isang kasunduan sa kanya. At ipinapangako kong hindi ko siya pababayaan kailanman. Amen? Ganun din po yung promise ni God kay Jesus na basta sumunod lang siya kay Yahweh, sigurado hindi siya pababayaan ng Diyos kahit na halos patayin pa siya ng mga tao dito sa mundo. Amen? At mananatili ang walang katapusang pagkapari sa Kanya. Sa ulitin ko po, mananatili ang walang katapusang pagkapari sa Kanya. Sa ngayong panahon, sino na po ang ating great high priest? Our forever high priest na forever hindi na siya kailangang palitan. Amen. Si Jesus po ang ating pinakapunong pari na ngayon na hindi na siya mamamatay dahil forever na po siyang buhay. At amen, as compared kay Aaron na namatay pa, kaya wala na silang high priest, kaya kailangan niyang palitan. At sino ang pumalit kay Aaron? Si Eleazar, ang anak din po niya, kaya siya ang naging high priest. But kagaya po dito, sinabi o pinangako ng Diyos kay Phineas or Phinehas na mananatili ang walang katapusang pagkapali sa kanya at sa kanyang angkan, sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagsubos sa kasalanan ng sambayan ng Israel. Amen. Nakikita niyo po yung type and shadow po ni Jesus through Phineas sa kwentong ito. Amen? Na hindi man natin makita literally si Jesus, pero from this story ay nagkakaroon po tayo ng hint sa gagawin na pagligtas or pagsalba ni Jesus sa ating mga
anak ng Diyos na maniniwala at sasampalataya sa Kanya. Amen. Praise God. 14. Ang Israelitang nagsama ng Midianita at napatay ni Pinehas ay si Zimri. Ayan, so pinangalanan po yung Israelites na yun na nagpasok na naman sa tent niya, ng toga niya ng babaeng Midianite. Ang pangalan niya po ay Zimri, na anak ni Salu. At isa sa mga pinuno ng angkan sa lipi ni Simeon. So one of the tribe leaders pala siya ng tribe of Simeon. At ang Midianita naman ay sino daw po? Si Cosbi, na anak ni Zur, na isa sa mga pinuno ng angkan sa Midian. So leader din naman po ito ng mga Midianites. Ang pangalan niya ay Cosbi. So again, ano yung pangalan ng Israelites leader na nagpasok po ng Midianites? Zimri. Ano naman ang pangalan ng Midianites? Si Cosbi. Ayan. So huwag po natin papangalan ng anak natin ng Zimri or Cosbi. Ayan. Ayan. So dinami namin ang pangalan sa Bible kasi kung tayo na-inspire yung sinaksak. Ayan. Tinuho ni Phinehas. Ayan. So Phinehas or Pinehas kills Zimri and Cosbi. And the Midianites are to be vexed, or ibig sabihin, sila po ay naipagtanggol or ayan. 16, sinabi ni Yahweh kay Moses, salakayin ninyo ang mga Midianita at puksain sila. Ayan. Kasi after this story, ang next na po na mangyayari ay muli sa Numbers 31, babawi na po ang mga Israelites sa mga Midianites or Moabites. Amen? Kasi di ba nakita nyo originally, ano po ang instruction ni God sa mga Moabites, Ammonites, Midianites? Ano po, habang dadaan sila noon, huwag silang sasalakayin, huwag silang lalabanan. Pero dahil sa strategy ito na pag-seduce nila sa mga Israelites na sumamba sa ibang Diyos, sila po ay mamaya sasalakayin na ng mga Israelites. Amen. Ayan. So take note of that kasi ma-encounter po natin yung sa next month na kwento. Salakayin ninyo ang mga Midianita at puksain sila dahil sa kasamaang ginawa nila sa inyo nang akitin nila kayong sumampa sa mga Diyos-Diyosan sa Peor at sa ginawa ng kababayan nila si Cosbi na pinatay ni Phinehas noong sinasalanta kayo ng salot sa Peor. Amen. At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil maaga po tayo makaka-uwi ngayong hapon. Amen. But before that, ay ating panoorin po ang video po na ito para mas ma-appreciate at mas tumatak po sa ating mga kaisipan ang kwento nito ni Phinehas or Phinehas. Anger for God's holiness. One day, some of the men in God's nation began sinning with women from another nation. This happened because Balaam told the enemy king he should try to trick God's men into disobeying. The women invited them to the sacrifices to their false gods, and the men went. The men in God's family began to worship the false god, and the Lord got very angry at them. They knew better than to do that. So God said to Moses, "Kill them in open daylight right in front of me. Then I won't be angry anymore." So Moses said to Israel's judges, "Each of you must put to death your people who have become worshippers of that false god." Moses and the Israelites were gathered at the entrance to the tent of meeting. They were crying because they had made God angry. Would you believe that right then at that exact moment, one of the sinful men walked by with one of those sinful false god worshipping women?
Right there in plain sight of Moses and all the crying people, a priest named Phineas saw what was happening. And woo-wee, did he get angry with a godlike anger. He got up, leaving the other crying men, and went to get his spear. He followed that sinning man and woman into their tent and put his spear right through both of them. There had been a terrible sickness among the Israelites because of this sin. That sickness had killed 24,000 people, but right then it stopped. The Lord said to Moses, Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron the priest, has saved my people from my anger, because Phinehas hates sin as much as I do. Since he tried to save my honor among them, I will not have anyone else killed. Tell Phinehas that I am making my peace agreement with him. He and his children and their children and on will always be priests, because he had great concern for the honor of his God. He removed the sins of the people, so they would belong to God. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So, dadako na po tayo sa ating questions. Ano ang natutunan mo sa kwento at nasaan si Jesus sa kwentong ito? Amen. So, first question, ano ang natutunan mo sa kwento? Ayan, napakalinaw po sa kwentong ito that God hates sin. Amen? Sabihin nga po namin ito, God hates sin. Ayaw ng Diyos na or sa kasalanan. Amen. Balikan natin yung moment na sila po ay pinoprotektahan ng Diyos habang nagkakampo sila sa baba. Amen. Nakita nyo kahit sila ay sinusumpa ni Bala at Balaam. May nag-gap? May grounded na sound? Paki-off na lang yung ibang mic. Amen. Yung mic? Nawala yung mic. Or baka yung electric fan. Amen. Ayan. So number one, God hates sin. Nakita po natin na kahit pinoprotektahan ng Diyos ang mga Israelita habang sila ay nagkakampo, hindi sila, amen, hindi sila natatablan ng sumpa ni Balaam at Balak. Amen. Kaya hindi sila napapasama. Amen. Subalit, makikita natin sa kwentong ito na inilagay naman nila pero ang kanilang sarili sa kapahamakan. Amen. So, ulitin ko po, kahit na pinagpapala at pinoprotektahan sila ng Diyos from the mountain, silang mga Israelita naman, inilagay nila ang kanilang sarili sa kasalanan or sa curse. Amen? Kaya nga po sila pinatay or they were cursed. Amen? So kahit po na pagpalain tayo ng pagpalain ng Diyos, kung gusto pa rin naman natin lumapit sa kasalanan, tayo pa rin ay napapahamak. Amen? Kasi nakikita niyo po sa kwento na ayaw ni God na ma-curse sila. Ayaw ni Lord na mapahamak ang mga Israelites. Pero sa kwentong ito, makikita natin na sila mismo ang gumawa ng sarili nilang kapahamakan. At yun po ay ang pag-commit or paggawa po ng kasalanan. Amen? Nakita niyo po yun. So, kahit na i-bless tayo ng i-bless or protektahan tayo ng protektahan ng Lord, pero kung tayo po mismo will choose to be tempted by sin or to commit sin, tayo rin po ang mapapahama. Amen? Because we will reap what we sow. Amen? Aanihin po natin ang ating tinanim. Amen? At ano ang fruit ng kasalanan? Amen? Dito po nakita natin that death is the penalty or punishment for sin. Kaya nga po namatay yung mga sumamba sa Diyos-Diyosan. Nakita natin yung literal na kamatayan dahil sa kasalanan po sa kwentong ito. Amen.
Amen. Ulitin ko po, sabi ko po dito, kahit tayo ay pagpalain ng Diyos, kung gustong gusto pa rin naman natin lumapit sa kasalanan, tayo pa rin ay mapapahamak. Amen. Ang best illustration ko po dito ay yung parang apoy, amen, na nagliliya. Nakakita na po kayo, or sabihin natin may kandila na nakasindi. And this light, or itong apoy na nagliliya sa kandila, ay very enticing or very inviting sa mga butterfly. For example, naalala niyo po yung kwento na yun kasi na-encounter ko po yung store na yun nung elementary po ako, yung may kandila na may umaaligid-aligid sa kanyang gamo-gamo ay bilid sa moth or sa ibang kwento butterfly na lapit siya ng lapit doon sa apoy kasi nga na-i-entice siya or na-detect siya nung liwanag na yun or nung apoy na yun. Amen. At nung nilapitan po nung butterfly or nung moth yung apoy, ano pong nangyari sa kanya? Amen. Napaso siya. Hindi lang sa napaso siya, kundi natupok pa siya nung apoy mismo. Amen. At alam po natin na hindi yun mangyayari sa kanya kung hindi po siya lapit ng lapit or aaligid ng aaligid doon sa apoy po na yun. Amen. And ang representation po ng apoy na yun is of course yung kasalanan na kapag tayo ay nag-dwell into it or we're tempted by it, surely tayo po ay mapapahama. Amen. Amen. So second point, because God hates sin, we must also hate sin. Amen. Dahil ayaw or galit ang Diyos sa kasalanan, tayo din po ay dapat iwasan natin ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos o yung tinatawag nating divine law. Amen. And number 3, bad company corrupts good character. Amen. Nakita po natin na dahil sa impluensya o maling impluensya ng mga Moabita at Midianita, yung character ng mga Israelites ay naapektuhan. Amen. They were influenced by the sins of the Moabites and the Midianites sa pag-worship or pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosang si Baal. Amen. Number 4, God is holy and He wants to keep us holy. Amen? Kita-kita po natin sa kwento na kaya po nangyari yung punishment of death sa kanila dahil ayaw po ng Diyos na yung kasalanan na yon ay maipasa pa doon sa kanilang mga anak or mga kamag-anak. Amen? Dahil sigurado kapag na-influensyahan din ng mga napatay na mga leaders na yon, yung kanilang mga anak, mas marami pa sa 24,000 ang mapapatay sa kwentong ito. He wants us to be holy or free from sin. Amen. And sad to say, it's a realization from this world that sin is fun. Amen? Sin is fun. Yun yung nakakalungkot because sin is enjoyable. Amen? Ang kasalanan ay nagbibigay sa atin ng pleasure, kaya sometimes hindi natin napapansin sa pagiging engrave natin sa kasalanan ito, tayo na po pala ang napapahama. Amen. It is our sins that will bring us down. Amen. Kagaya po sa kwentong ito, tignan niyo po. Okay po tayo lahat. Sa mga battle po na pinagdaanan ng mga Israelita sa dinami-dami na ng kwentong labanan na pinag-aralan natin, sino ang laging panalo? Sa mga battle, sino po ang laging nananalo sa mga battle? Ang mga Israelite. Amen? Even yung nilabanan sila ng mga Amalekites, yung unang battle nila, yung tinataas ni Moses yung kamay niya, tapos nakahawak sa kabila si Aaron, tapos yung isa yung kanyang brother-in-law na asawa ni Miriam.
Yun yung first battle nila. Lagi silang nananalo. Amen, lagi silang nananalo. Pero sa kwentong ito, nakita natin na natalo sila hindi dahil sa pakikipaglaban. Amen, sa kwentong ito, natalo sila hindi sa kanilang mga nakalaban, kundi natalo sila dahil sa kanilang kasalanan. Amen? Nakita niyo po yung point na yun in this story na sometimes, literal, na nanalo sila sa battle, pero because of their sins, doon pa sila pala nadadapa. Doon pa sila pala namamatay. Doon pala sa kasalanan, kaya sila nauubos. Amen? Kaya parang naging maganda rin yung strategy ni Balaam no, na isidus na lang sila na magkasala sila dahil napansin ni Balaam sa Numbers 31 na hindi na mas makapangyarihan si Yahweh kay Balaam. Kaya nakita po, or for sure aware si Balaam na si Yahweh ang tunay na Diyos. Amen? Kaya alam niya rin ang kasalanan kapag sasamba sa ibang Diyos-Diyosan ng isang tao. At alam din ni Balaam na may consequence kapag sasamba ka sa ibang tao other than Yahweh, kagaya nung nangyari sa mga Egyptian na hindi nila kinikilala si Yahweh. Amen? So, malamang yun po ang naisip ni Balaam na, sige, persuade natin sila na sumamba sa ibang Diyos, maliban sa Diyos nila, para lang dahil sa kasalanan iyon, sila ay mamatay dahil sa kanilang kasalanan. So nakita niyo po yung strategy ni Balaam and Balak na hindi nga sila natalo ng mga Moabita at Midianita sa bakbakan, sa pakikipaglaban, pero natalo naman sila dahil sa kanilang kasalanan. Amen. So i-assess po natin sa buhay po natin, isip-isipin po natin, ano ba yung mga kasalanan hindi natin maisuko o nagagawa natin dahil baka ito pala ang nagpapabagsak sa ating mga buhay. Amen. Parang wala Amen po. Amen, nakikinig po tayo because it's sad to say that our sins will definitely bring us down. Amen. And finally, be zealous for the honor of God. Maging masigasig po tayo na i-honor po ang divine law or ang kautusan po ng Diyos kagaya po noong ginawa po ni Phinehas. Napaka-importante po yung tinatawag na obedience, amen? Or ang pagsunod sa kautusan ng Diyos or sa nais ng Diyos. Amen. Dahil alam po natin na kapag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay hindi po tayo mapapahamak or napapahamak. Amen. Amen. And last question, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Si Jesus ay kagaya po ni Phinehas o ni Phineas sapagkat tinubos niya ang kasalanan ng sambayan ng Israel at ng buong sanlibutan. Amen. Amen. Yan po ay makikita natin sa ating scripture reading. Jesus is like Phineas, na makikita natin sa kanya that because of one man's obedience, all others were saved. Amen? Dahil sa pagsunod ng isang Israelita, kagaya ni Phinehas at kagaya ni Jesus, lahat po ng iba pa ay naligtas. Amen? Bakit? Dahil si Phineas po, sa background po ng story, ang kauna-unang Israelites na umatay ng Moabite na nagsesedus sa kanila. Amen? Because all others were influenced. So kapag sinisidus po sila ng mga babaeng Moabites, sila po ay nagsasabit doon sa nag-aalo sa kanila, nag-i-influence sa kanila. Hindi nila po ito nire-rebuke. Amen? Hindi nila ito hinihindihan. Amen? That's why gusto ko lang po na balikan po natin yung ating scripture reading, yung binasa po natin sa unang part ng kwento, at papalitan po natin yung pangalan ni Phineas or Phinehas, gagawin po natin Jesus para mas magkaroon po ng sense yung ating scripture reading. Amen. Ang scripture reading po natin is found in the book of Numbers, chapter 10, verse 13. Ayan.
Sinabi ni Yahweh kay Moses. Ayan. So dahil sa ginawa ni Jesus, originally, si Phineas yan. Or Phineas yung nakalagay sa scripture. Dahil sa ginawa ni Jesus, pinahalagahan niya ang aking karangalan. Amen? Tama po ba yan? Na pinahalagahan ni Jesus ang karangalan ni Yahweh. Kaya hindi ko nilikol ang mga tao dahil sa aking galit. Amen? Ako'y gumawa, kasi tapos na, ng isang kasunduan. Gumawa po ba si Yahweh ng kasunduan kay Jesus? And that is the new covenant. At ipinapangako kong hindi ko siya pababayaan kailanman. Amen? Mananatili din daw na ang walang katapusang pagkapari ni Jesus at sa kanyang angkan sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan. Amen? At ginawa ni Jesus ang pagtubos sa kasalanan, hindi lang ng sambayan ng Israel, kundi ang pagtubos sa kasalanan ng buong sanlibutan. Amen? So palakpakan po natin ating Panginoong Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. That's all. Maraming salamat and to God be the glory.